sa gilid na ng kalsada. Sa Cebu City, naabutan kamakailan ng panganganak ang babaeng ito. Ayon sa mga saksi, kahit may umantabay namang ambulansya, ang babae hindi pa rin sumama. Tumanggi rin siyang magpadala sa ospital sa takot na wala siya maipambayad. Mo nanawag sa nako ang abyo na maabot nabangon ba sila niya sila mo rescue so mo paabot pero Ligtas kaya niyang mailuluwal ang kanyang sanggol? naman sa magpunta sa hospital. Ha? Wow, manon katagal. Kung tutuusin, sakop dapat ng PhilHealth coverage ang mga katulad niyang mahihirap na kung sakaling magpapa-ospital siya, makakakuha siya ng benefit sa panganganak mula sa PhilHealth. Lalo pat napaulat na ang PhilHealth na siyang nangangasiwa sa universal health coverage ng mga Pilipino, sobra-sobra pala ngayon ang pondo. Aabot ng halos 90 billion pesos ang sobra sa pera nito. Pero imbes na ang pondo ng PhilHealth ilaan direkta sa mga proyektong pangkalusugan, ibabalik pala ito sa gobyerno para mailaan sa ibang mga ahensya. Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Ang pagbalik ng ekstrang pondo ng PhilHealth sa gobyerno, legal ba o nararapat? Lalo pat marami tayong mga kababayan nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Isa sa mga umaasa sa makukuhang benepisyo sa PhilHealth, si Alvelin na kamakailan lang na-confine ang anak na si Albea matapos itong madulas. Masakit daw po batok. Nakangiwi na po yung face niya. Nag-CT scan po siya. Nakita po yung 24cc na dugo sa brain. Kinontain po agad ng mga gamot. Umasa si Alvelin na malaki ang makukuha niyang discount dahil PhilHealth member siya. Lalo't ang premium contribution ng mga katulad niyang miyembro nito lang Pebrero nagkaroon ng increase. Nakasaad kasi siya sa batas. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Kada buwan, nagbabayad si Alvelin ng premium pay na 500 pesos na kinakaltas sa kanyang sweldo at 500 pesos na sagot naman ng kanyang employer. Pero si Alvelin halos atakihin sa puso. 398,000 na yung running bill namin. Ang kinaltas po sa bill, 76,000 po. Napaupo na lang ako. Ito lang po ba talaga yung kayang ibigay ng PhilHealth? Ang gastusin ni Alvelin madadagdagan pa dahil sa kakailanganin niyang laboratory tests. Yung conventional angiogram, medyo may kamahalan. Hindi rin namin alam saan kukunin kasi hindi po ako nakabalik sa trabaho simula nung na-ospital yung anak ko. Kaya nung nabalitaan ni Alvelin na may sobrang pondo ang PhilHealth, napatanong siya. Nandito ako nag-struggle sa ospital, ang laki pa ng bayarin. Ba't hindi po nila i-prioritize yung mga pasyente? Sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation nakadepende ang 50 milyong mga Pilipino para sa kanilang health insurance. Maliban sa diskwento sa hospital bill, ang ilang qualified members entitled sa ilang medical services gaya ng dialysis para sa mga may sakit sa bato at radiotherapy para sa mga may cancer. May benefit claims din para sa mga pasyenteng na stroke, may newborn sepsis at pneumonia. In-expand po natin siya from 28,000 peso na coverage to around 90,000 already. Ischemic stroke is from 28,000 to around 76,000. Yung pag-aakyat natin ng benepisyo ng breast cancer from 100,000 to 1.4. Malaking bagay ang mga ito, pero para sa mga kapos o talagang walang-wala, mas mainam raw sana kung lalakihan pa ang coverage o hindi kaya mailibre ng tuluyan ang gastusin sa ospital. Lalo't ang pondo ng PhilHealth, sobra-sobra pala. Aside from the 90 billion po, there's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth. Nasa batas naman din na kami ay dapat magkaroon ng tinatawag na reserve fund. Dahil sobra sa pondo ang PhilHealth, ang Department of Finance nagpalabas ng circular order na nag-uutos sa PhilHealth na ibalik ang sobra nilang pondo sa National Treasury. To fund the program appropriations, Congress determined
that there is another way at ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Plano kasing gastusin ang malaking bahagi ng pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno. Naniniwala po kayo na legal po ito? Opo, hindi ko gagawin kung hindi Opo. ito illegal. How about morally? Morally, yung pagbigay ng 600,000 trabaho, potentially, at yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yun. Ang hakbang na ito, binatikos ng Philippine Medical Association, pati na ng 6 na dating secretaries ng Department of Health. Labag daw kasi ito sa Universal Healthcare Act of 2019. Immoral yung transfer ng PhilHealth funds. Pag nanakaw po yun eh. Alinsunod ho sa batas, any pondo ng PhilHealth, kung sumobra po kayo, gagamitin lang nyo sa dalawang bagay. Palakihin po yung benepisyo ng bawat pasyente. Ninakawan ka na, niloko ka pa. At ang feeling ko, ginagago nila ang Pilipino. Dapat magkaroon na ng TRO. Kung hindi, luhaan ang bawat Pilipino. Agad nag-file ang Philippine Medical Association ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema. Nakipag-ugnayan kami sa Department of Finance. Si Finance Secretary Ralph Recto nagpaunlak ng interview. Secretary Recto, una sa lahat, pakipaliwanag nga po, bakit kailangang ibalik sa national budget or sa treasury yung sobrang pondo ng PhilHealth? Inutusan kami ng Kongreso, nasa General Appropriations Act of 2024. Repasuhin ninyo, tignan ninyo yung mga natutulog na pera na nandyan sa GOCCs na hindi napapakinabangan at kung may sobra, gamitin natin pag popondo ng unprogrammed fund ng budget. Sa dami ng pangangailangan ng 115 million Filipinos mula sa kalusugan, sa edukasyon, siguraduhin natin yung cash natin, yung cash management natin, nagagamit natin na maayos. Sana maisip din nila ang trabaho ng Department of Finance. Ang ginagastos natin sa isang araw, 15.8 billion pesos a day. Ang nakokolekta natin sa buwis, tax and non-tax revenue, 11.8 billion a day. Ang inuutang natin araw-araw, 4 billion a day. Hindi ko nais dagdagan ang utang ng ating bansa, hindi ko nais dagdagan ang buwis na sasaluhin ng mamamayang Pilipino. So kung may natutulog na pera dyan at pwedeng pakinabangan, gastusin natin ang tama, bakit hindi? Siya ay unconstitutional, siya illegal. Ang pondo ng Universal Healthcare, kung sumobra, hindi pwedeng kunin ng gobyerno. Yung Universal Healthcare, Yes. ako ang principal author Actually, niyan. pinupuntos din ho nila sa inyo yon. That's why maybe they're expecting you to be more in favor. Huwag ibalik sa national government. Which I am in favor. Ayon din sa batas yun eh. Kaso kayo yung nagiging kontrabida dito sa issue na to. Sabihin man na natin kontrabida kung kontrabida, pero ginagawa ko yung tungkulin ko. May basis ho ba yung sinisigaw ng mga kontra ho dito sa pagbalik ng pera na pera namin yan? Wala Bakit? tayong binawas dyan. Hindi natin kinuha dito yung members' contribution. Ang binalik sa Treasury ay yung mga subsidiya na galing sa national government na hindi nag-aastos ng PhilHealth. Yes. I'm sure ang sabi ng mga tao, pondo rin naman ng gobyerno yon. Correct. Why make a distinction? Galing din naman sa taxes Kasi, yan. well, Kay subsidy yan or contribution from PhilHealth. Di po ba? Sabi ko nga, 115 million tayo. At trabaho namin sa DOF, hanapan ng pondong yan na hindi dadagdagan ang utang ng Pilipinas. Kung may sobrang pondo yung PhilHealth, Dagdagan ng benepisyo. hindi ba pwedeng iawas o dagdagan na lang para Tama yun. yung babayaran o yung kakaltasan sa Correct. hospital bills ng Correct. mga ma-hospital na mga Correct. nangangailangan, Correct. mas malaki yung makukuha Tama nilang yun. discount. Correct. Hindi ho daw ba pwedeng ganun na lang? Ginagawa ngayon yun. Nabawasan ba yung benefit package ng PhilHealth? Hindi. Nadagdagan, 30% across the board. Libre ba ang mammogram? Kaya marami may breast cancer eh. Kasi hindi maka-afford yung mahihirap eh. Magkano ang colonoscopy? 30,000. Isang silip. Hindi naman libre para sa lahat. Pero may pondo ang PhilHealth na nandyan na nasobra. Ba't hindi ginamit? Hindi ba pwedeng, pag may sobrang pondo dito, kunwari, sobrang pamalengke mo, o di,
itabi mo muna para dagdagan mo yung mga kailangan mo. Kailangan mo pala ng grocery, mga ganyan hong thinking. Tama. How do you- Bigla yung anak mo nagkasakit. Yung pang grocery mo, gagamitin mo sa sakit. Kung wala, nagtabi ka para sa sakit, wala naman sakit yung anak mo, kailangan mo dagdag na pagkain, di lalagay mo sa pagkain muna. Okay. Ganun So din parang yun eh. ganun yung ginagawa ninyo. That's part of it. Nung naisa publiko ang sobrang budget ng PhilHealth, umalma na agad ang Private Hospitals Association of the Philippines. Bakit naman daw magbabalik ang PhilHealth ng pondo gayong may utang pa sila sa mga pribadong ospital mula sa inabunohan nilang diskwento sa hospitalization ng ilang mga pasyente? Ang estimate namin mga around 4 to 6 billion pa. Yung pala, meron pa sila ganung kalaking pera. Tapos parang hirap na hirap silang magbayad sa amin. Bakit ganon? We have started paying all those. Malaki na po ang porsyento na nabayadan natin. Pero yung mga taga-health sector, understandably, ang sabi nga ng mga bata ngayon, ang bias nila syempre for the health sector din. Nakita naman... Yes, magandang tanong yan. Oho, nakita naman daw ho natin ang nangyari nung pandemic na napaka-challenge ng ating health sector. Ang daming pangangailangan. Bakit hindi na lang daw po ibalik lang din sa health sector yung ekstrang pondo? Well, yan ang unang ginawa natin. We paid 27 billion to the frontliners ng pandemic. Dagdagan dapat natin yung infrastruktura. Kahit may PhilHealth ka, kung walang ospital, magagastos pa ba yung PhilHealth? Isa sa mga programa ng PhilHealth ang tinatawag na Konsulta Package. Naglalayon itong magbigay ng libreng konsulta at gamot sa barangay. Ito ang inaasahan ni Danilo para sa maintenance medicine ng kanyang ina na may high blood. Wala ho akong trabaho kasi ngayon. Pero sa mga nakalipas na linggo, pahirapan na raw makahingi nito sa kanilang health center sa Barangay Malanday sa Valenzuela. Wala raw gamot ko. Basta sinabi mo pag wala. The LGU is now procuring for our own constituents na ibibigay natin sila on a limited capacity. Pero hindi naman nagkakaroon ng kakulangan meron siguro. Pero sinasabi rin po yun, Secretary, ha? Na pag binalik sa national government yan, kukurakutin lang. Pagpupunta na naman sa anti-flood projects, mga ganun. Ba't hindi na lang ipagawa ng health centers? Gagawin din natin yun eh. So in your defense, you're saying, Secretary, this is better management of the funds. Yes, pinag-aralan natin, tama naman. Dapat nagpa-public forum sila. Hindi mo pwedeng kunin yun kasi earmark yan for kalusugan. Hindi mo siya pwedeng gamitin para gawa ng tulay, building, kalsada daw. Kailan ka makakagawa ng tulay? 10 taon. Ngayon ka namamatay. Di dapat mo, ngayon mo gamitin ang PhilHealth para makasagip ka ng tao. Samantala, balikan natin ang babae sa Cebu na tumangging magpadala sa ospital at piniling manganak sa gilid na lang ng kalsada dahil sa wala siyang perang pampa-ospital. Naan abot ganina nga nurse. May mga rumesponde naman daw na medical workers at volunteers pero tumanggi pa rin ang babae. Ang ginang na piniling manganak sa kalsada at ang iniluwal niyang sanggol, parehong namatay. Ano sa magpunta sa hospital? Ha? Ano mga ano? Ano nga lagi para tabigal mo? Wala na manon katagal. Nakakalunos kasing isipin lagi na nangungutang ang mga tao pag na-hospital. Ang iba nagtitiis, ang iba nagpapakamatay na lang. That is a basic human right. Dapat ipaglaban natin ito. Yun nga lang, bago pa maisumite ang temporary restraining order, nakapag-remit na pala ng 20 at 10 billion pesos sa National Treasury. Samantalang ang nalalabi pang 60 billion pesos nakatakdang ibalik sa susunod na taon. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo na yung pagta-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. We respect yung mga opinion ng mga health advocate. I am also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito na pinag-aralan naman namin. Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Sana inaasahan natin tutulong sa ating gobyerno. Kung tinataas nyo yung contribution, isabay nyo yung benepisyo.
Nakakapanibago lang malaman na marami palang sobrang pondo ang gobyerno o ang mga ahensya nito katulad ng PhilHealth. Gayong saksi tayo kung gaano naghirap ang sektor ng kalusugan sa nagdaang COVID-19 pandemic at nitong pagdami na naman ng mga kaso ng leptospirosis at dengue. Marami tayong mga kababayan hindi kayang magbayad sa ospital o bumili ng gamot man lang. Sa kabilang banda naman, may ibang mga pangangailangan na kailangan ding tustusan ng gobyerno. Nasa Korte Suprema ngayon ang pagpapasya kung saan ba dapat mapunta ang sobrang pondo ng PhilHealth. Gayunman, mabuti rin na ang isyong ito na pag-uusapan ngayon ng publiko. Morally, unacceptable. Yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yun. Lalo't ang nakasalalay rito, kalusugan at kapakanan, lalo na ng mga higit na nangangailangan. Wow, manon ka talaga.